Ano kaya ang pwedeng mangyari sa unang hearing ng tatlong komite ng Kongreso tungkol sa fake news na ginagawa ng mga vloggers na pinagdududahang narco at pogo vloggers na identify na galing sa mga oposisyon o hindi oposisyon o maka-Duterte o followers. Ano ha? Yung mga bumabati ko sa Kongreso. Kaya kung itatanong ito kaya ay maging comedy, seryoso, meron kayang pwedeng makontep o makulong, or ano ang kahinat niyan? So maraming tanong. Pero ayaw kong pangunahan. Ang ating inaasahan ay magiging maayos itong question and answer, kayang sagutin ng mga inimbitahan dahil sila fake news, kayang sagutin ng mga inimbitahan dahil sila yung mga resource person, especially sa side ng law enforcement agency ng pamahalaan, sa grupo ng telecommunication business, kasi yung pong mga may kaugnayan sa negosyong ito sa social media, kailangan din po silang marap at tanungin. At siyempre, yung pinagdududahan doon sa privilege speech ni Congressman Ace Barbers, kaya mag-iimbestiga ang Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Information at Information Technology, dahil sa di umano ay mga fake news na ginagawa ng mga vloggers na baka sila'y inutusan ng mga operator may kinalaman sa mga illegal drugs at pogo operation inimbestigahan ng Quadcom at ng mga komite. Pero correct lang po natin kasi may mga nagsasabi yun daw mag-iimbestiga Quadcom. Hindi po Quadcom. Bagong komite ito, Tribe Committee. Yung tatlong komiting nabanggit ko mag-iimbestiga. Hindi yung Quadcom. Kaya lang yung mga member ng Quadcom ay member din itong mga komiting ito. Kung di ako nagkakamali, itong komiting mag-iimbestiga sa fake news ay pangunahan ni Congressman Dan Fernandez ng Laguna. Yung Quadcom, ang nangunguna dyan ay si Congressman Ace Barbers. Pero dahil si Congressman Barbers ang nag-privilege speech noong nakaraang taon bago nag-Christmas tungkol sa fake news ng mga vloggers. Kaya yun po, para naintindihan nyo, hindi Quadcom ang mag-iimbestiga, ibang komite. At inuulit ko, yun mong mga member ng Quadcom, karamihan doon, member din itong mga komite na mag-iimbestiga under Congressman Dan Fernandez. Ayan. So, kaya malalaman natin kung paano haharap itong mga nagtatapang-tapangan at matatapang na mga vloggers na kung makapanlait sa mga congressman, kung makabanat sa mga congressman at kay speaker at sa gobyerno ni Pangulong Marcos, ganun-ganun na lang. Na para bang dalawa ang buhay nila o tatlo ang buhay nila. Walang pakundangan paninira, walang pakundangan pagmura, walang pakundangan ng pag-aakusa ng kung ano-ano. Kaya nga, iimbestigahan sila dahil fake news. Okay? Pero hindi po lahat ng inimbitahan dyan ay tungkol sa sila'y fake news. Yung iba dyan, inimbitahan dahil sa management ng mga telecommunication na gumagamit ng social media or mga kinaukulan sa pamahalaan, law enforcement or mga departamento may kinalaman sa business na ito. Ang inimbitahan po ng mga vlogger na identify na hindi naman kayo makakapagkaila, katulad ng sinabi ko sa unang mga topic. Naka-record, may record na, may mga video ang komite na siyang magpapatunay kung bakit kayo fake news. Hindi kayo makakapagkaila dyan. Ang magdi-deny ng mga vloggers sa kailang ginagawang fake news, malamang makakontep yan. Malamang mapagalitan ng congressman yan. Kasi hindi sila makapagde-deny dahil yung video, ipi-play yan. Yan ang tandaan nyo. Yung mga video na inyong pinaggagawa, ipi-play yan sa komite. Paano kayo magde-deny dyan ay mukha ninyo at channel nyo at content nyo yung ipaparinig dyan. Yan po yan. Kung ang iniisip ng mga vloggers ay sila hinaharas, hindi yan pangaharas. Pag na-play, na-ipakita yung inyong maling content, maling yung fake news na yan, yan ang inyong pananagutan. Although in aid of legislation ito, pero meron silang authority o kapangyarihan na mag-contempt, ipakulong ang mga nagsisinungaling under kanilang rules. Rules 11, article, parang paragraph something, kung ano man yung rules na yan.
Internal rules kasi yan eh. Kaya hindi natin kabisado. Pero yung internal rules na yan, inapruban ng mga congressman. At ang mga congressman, elected. So yun po yun. May mandate, may power. Kaya nga marami silang naipakukulong dyan na nagsisinungaling. Kasi pag yung sinumpa ang salaysay o mga video na ipapakita at iniba, binago, para palusot, abay mananagot kayo. Kaya kaabang-abang, pwede rin natin panoorin kung anong aral ang makukuha natin dito. Kung gaano katapang magsinungaling, pagbabanta, pagmumura ng ibang mga vloggers, hindi nila pwedeng gawin sa komite yan. Iba na doon ang ibang level na usapan yan. Yung ebidensya nila, yung video nila na ipapakita ng komite, yun ang itatanong sa kanila, bakit nila ginawa? Yung pag-akusa na bayaran daw ang congressman, corrupt daw ang congressman, kung ano-ano mga below the belt na personal na batiko sa mga congressman, doon hindi nakatiis si Congressman Barbers, kaya nag-privilege speech siya na panagutin ng mga ito at imbestigahan. Yun na nga ang mangyayari ngayong araw na ito. 9:30 po ng umaga. Okay? Kaya aabangan natin ito. Ha? Subukan natin kung paano sumagot ang mga nagtatapang-tapangan ng mga vloggers. Tingnan natin kung paano sila panagutin sa kanilang maaring maling ginawa. Lalo na ho yung mga panlalait at pambabastos at panghuhusga sa mga mambabatas. Dahil in aid of legislation, yan ay authority nila. Walang pwedeng pumigil yan, kahit sino. Kahit ang Supreme Court, hindi pwedeng pigilan ang investigation and aid of legislation, oversight function, kasi yan ay mandate. Yan ay obligasyon at trabaho ng Kongreso. Ayan, okay? So, sino-sino? Uy, balita ko, meron daw nagtago. Nagtago ba? Totoo ba nagtago? Nagpunta raw lumabas daw ng Metro Manila. Nung malamang siya iniimbitahan, hindi kayo, pagka may formal invitation, tuloy yan. Pag hindi kayo dumating sa hearing, next hearing, dapat dumating na kayo. Kung hindi, summon yan. Pag hindi summon, arrest warrant na yan. Ganun po yan eh. Basta meron kayong formal invitation, obligasyon nyo yung humarap sa ayaw at sa gusto nyo. Dahil kung hindi, summon ang susunod. Pangatlo, aresto na kayo. Kasi hindi pwedeng tumanggi sa public hearing ng komite. Maging Kongreso o Senado man. Marami nang napatunayan dyan, tumanggi. Ano nangyari? Nakalaboso. Yung iba talagang hindi dumating. Ayun, nagtatago. Katulad ni Harry Roque. Abogado yun. Nagpapakilala pang international lawyer. Ano nangyari sa kanya? Nagtatago. Nasa labas ng bansa until now. Dahil kinontempt niya ng Kongreso. Anytime na bumalik siya, pwede siyang arestuhin. Maliban yung kanyang nakabinbin na qualified human trafficking case sa Department of Justice. Ganun po eh. Pag rule of law ang pinairal, batas, abay susunod kayo, hindi nyo pwedeng labanan yan ng kahit ng kung anumang pamamaraan. Legal process pa rin po. So good luck sa mga congressman. Good luck sa mga vloggers na inimbitahan at dadalo at kung sino man dadalo sa hearing na ito na inaabangan ko rin dahil maliban sa pagiging broadcast journalist natin bilang mamamahayag sa ilang dekada na, tayo po ay vloggers din, political vloggers din, na tumututok para maging tulay tayo ng kaalaman kung ano ang nangyayari sa kapakanan po ng mga Pilipino dito at sa abroad. Please like and share ng video ito.